Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na siya with evidence. Nako, anong nangyari kay Governor Gwen Garcia? Nag-file siya ng electoral protest, mga kabibig. Interpretasyon ng maraming tao, hindi pa rin ba o hindi pa rin tanggap ni Governor Gwen Garcia na talo siya ni Pambari 4? Talagang well, gano'n talaga ang isang politiko kung ramdam niya na mahal siya ng maraming tao, ramdam niya na marami siyang achievement sa isang lugar, at ramdam niyang dinaya siya. Well, hindi naman natin tawag dito, i-disregard yung emosyon, yung nararamdaman ni Gwen Garcia at yung mga haka-haka na nasa isip niya na baka dinaya siya. Kaya nag-file siya ng electoral protest, mga kabibig. Protest ha? Oh. Outgoing Cebu Governor Gwendolyn Garcia announces on Tuesday that she filed an electoral protest before the Commission on Elections in line with the recent midterm election. Sabi ni Governor Gwen, we hope that the COMELEC will act with dispatch on this electoral protest. Garcia says that they have decided to contest over 4,000 clustered presents, noting that the result for the gubernatorial election in Cebu did not reflect the honest will of the people. Hala, hindi daw yun nagre-reflect sa kung ano ang honesty or kung ano ang tiwala, kung ano ang hindi tiwala is trust. So bisay pa ba na dili daw tinuod to na resulta, dili daw mao ang gusto ng maraming Cebuano. Naku mga kabibig, anong nangyari kay Governor Gwen Garcia? Ang layo-layo pala, ang layo-layo talaga ng agwat nila ni Pambari 4 based on the votes. 'Di ba, one time nag-post si Pambari 4 na nag 1 million na si Pambari 4 pero biglang bumaba yung votes niya. So, anong nangyari kabibig? So kailangan, well, karapatan naman ni Governor Gwen, outgoing Governor Gwen Garcia, itong niya ng protest, mga kasi karapatan naman niya yon. Huwag naman natin siyang questionin na, ay naku, grabe ka naman Gwen, feeling mo naman, mapahiya ka lang. Karapatan niya ni outgoing Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Pero sana hindi niya isasali yung mga Cebuano. Kasi sabi niya dito, result for the gubernatorial election in Cebu did not reflect the honest will of the people. Yung iba, baka Governor Gwen Garcia, yung mga solid supporters mo. Pero yung iba, yung hindi ka binoto, wala ka talagang magagawa doon. And yung iba naman, ang rason nila kung bakit hindi ka binoto, it's because tinalikuran mo ang mga Duterte. 'Di ba sabi mo pa doon na may utang na loob ka kay PRRD kasi si PRRD nung tumatakbo kang governor, talagang nandyan at sinuportahan ka at itinaas ang kamay mo at posibleng siya ang nagpanalo sa'yo. Pero yun, nakita ng mga tao yun. Pero biglang liko ka at yung malapit ang eleksyon, sinabi mo 100% suportahan mo si Bongbong Marcos. O doon parang naligwak ka sa mga Duterte supporters ng Cebu. So, ano kaya ang posibleng action nito ng COMELEC? Pagbibigyan kaya nila si Gwen Garcia? Well, in fact, dapat lang talagang pagbigyan nila si Gwen Garcia if nagfa-file siya ng protesta. Karapatan naman ni outgoing Governor Gwen Garcia. At ito kabibig. Ito ang komento ng isang sikat na vlogger na si Dean Chase hinggil sa tawag dito pag-file ng protest ni Gwen Garcia sa kanyang pagkatalo as governor ng Cebu. Panoorin natin ha ang komento ni Dean Chase hinggil dito. Sikat ito na vlogger si Dean Chase kasi marami siyang mga pasabog na mga issue at pinapanood at talagang excited ang mga tao sa mga videos niya. So ito kabibig. That have just transpired last 12th of May 2025. As the results started coming in, Fed
by Comelec servers, I do know that from the first to the second, the third, fourth, fifth, sixth, and seventh districts, our mayors started shaking their heads in disbelief. And this included as well our barangay kapitanes. So mayong adlaw ka natong tanan na nasa Dakaron, no? Ako ba nagtudyo kog human ako yaw-yaw ng Gwen Wakwak Garcia. Ay wa pa jud na siya human sa pangkaw-kaw diha sa Cebu. Wa pa jud ka di ka human dai. Wa pa ka dote og gaba. Nya, nahibong ko niya do. Kasi siya gingon nga daghan ko ng hibong, wala gini hibong Gwen. It's not a surprise to us why you lost. This is precisely the reason why you lost. It's because of this kind of attitude. 1.1 million people voted against you. You lost by a landslide. Get that through your fucking skull. You lost. Hala. Okay? I'm on my lunch, by the way. So, Gwen, you know what? It's basically just boils down to getting used to the new norm. You already lost. Just accept it. Now, sige kag ingon nga dahil kayo nagpanglingo, Gwen, imura ng mga imaginary friends, Gwen. Nagkatawaran na sila nimo, nga nung di ka let go, di ka get over. Now, let me just break down the things that you have been doing since you lost by a landslide, okay? These are the things that you have been doing since you lost. So basically, after you lost, you've been pushing for projects that are way beyond the allocated time for you to stay in power, which is only supposedly only 30 days. But the projects that you've been pushing goes beyond that time limit. So what do you expect? Are you expecting to stay in power after 30 days? That won't do. The only reason why people are angry at you is not because wala ka gidali-dali og naog. The only reason is because you don't have any transition team to transfer the power from one governor to the other. That's basically why the people are pissed. It's because you are not handling the transition gracefully. That's just plain and simple. Ayaw na nabutang yung pag mga backstory na imuhang idea tanan. Because you know what? From a political analyst's point of view, or not even a political analyst's point of view, from a person, just a regular person who is a voter, from our perspective, it seems like you don't want to let go of power because of money. Because you've been pushing for projects that cost like 1.2 billion. What the fuck? What do you mean? Hala. Nagtodyo ko human na kag pangkaw-kaw de, wala di ka na human. Hala. 1.2 billion? Tinuod kaya ito? Totoo kaya ito? And then apa? Kining coin project niya. I know you have explained earlier nga nung imong sister ang main owner aning kuan co-op bank. It's no surprise to me na imong sister mo yung owner ana. Because you're the governor. You can literally do anything. And this is what it looks like to us. Okay? The voters, basically you are using your power again as a governor to fund certain projects that are very questionable. Ito kaya yun? Gwen, dawat na Gwen. No one wants you as the governor anymore. No one wants you to run the province of Cebu. What na nagigiganahan mo? That's what I've been saying this past few weeks. You will never win. Tamakak ba ko? Hindi wala dyan ka kadaog. It's precisely because of this attitude that you have. Ayaw pag hinawd, wala di na lagi ka makadaog na. Ay na i-push ng imong kanang kuan, kanang imong i-contest ang kanang election results. That's just stupid. Who are these people that been pushing you this kind of idea? Imuhara ng mga kuan, mga imaginary friends ni mo day. Na imaginary friends? Wadyo ko kasabot, asa na siya nagkuha og strength og kabaga sa naong. Baga jud tingnan 1.1 million people voted against you. And what do you mean?
You still want to stay in power? Hindi na ako na siya ng kuan software, what do you call that? Software evidence ko no. What the fuck? Software evidence, what do you mean? Di ta mag-software evidence, magmano-mano tag counting para mauwawan na sa kagbalik. Hala. Pahuway na gwen, oy, pakawa uroy ka diha. Hala. So yun po mga kabibig, ang banat ni Dean Chase. Ang sabi ni Dean Chase, tumahimik ka na Gwen. The more ka napapahiya sa mga tao. Naku po mga kabibig. Ito naman ang komento ng mga iilang netizen after nilang nalaman na nagpa-file ng electoral protest si outgoing Governor Gwen Garcia. Ito pa. And now the end is near. And so with the kanta na lang Gwen. Stress na si outgoing Governor Gwen Garcia. Hindi niya matanggap na natalo siya ng isang pambari 4. Lay, wakwak, pahuway na dayon. Tama na po, Ma'am Gwen. Hindi ka na mahal ng mga Cebuano. Ito naman, tama lang naman ang ginawa ni Gwen para naman talagang mahimasmasan siya sa katotohanan. Naku, lalo siyang mapapahiya kapag magpa-electoral protest siya, manual counting. Mas lalo siyang masupalpal sa resulta ng eleksyon. We love you, Governor Gwen Garcia. Pagpatuloy mo lang yung electoral protest. We're here to support you. Yun ang mga komento din ng mga supporter ni Governor Gwen Garcia. Ito pa, nakalimutan yata ng Cebuano kung ano ang ginawang maganda ni Governor Gwen Garcia para sa Cebu. Meron lang naman ginawa si Governor Gwen Garcia. Marami din siyang mga proyekto sa mga ilang barangay, ilang munisipyo sa Cebu at hindi naman natin yan dinedisregard. Marami talagang ginawa si Governor Gwen Garcia actually mga kabibig. Pero I think narating na rin ang panahon na parang gusto ng mga Cebuano ng bagong timpla ng politiko. At baka nakita nila ito kay Governor Pambari 4. So, baka later on, after 3 years, kung masustain ni Governor Pambari 4 yung momentum niya bilang isang governor at si Gwen tatakbo ulit. So, dito makikita talaga ang continuation ng kanilang awayan, ng kanilang salpukan, kung sino ang mahal at minahal na mga Cebuano, mga kabibig. So, ano ang iyong opinion hinggil dito? Sabi ng iba, Gwen, tumahimik ka na, enough na. Tanggapin mo na, natalo ka talaga na isang Pambari 4. Yung iba naman nagsasabi na karapatan ni Governor Gwen Garcia, na outgoing Governor Gwen Garcia, na mag-file ng electoral protest. Marami naman nagsasabi na mahal nila si Governor Gwen Garcia, ipaglalaban nila si Governor Gwen Garcia, sinusuportahan nila yung electoral protest ni Governor Gwen Garcia. At ako din naman, sinusuportahan ko itong electoral protest ni Governor Gwen Garcia para yung mga tanong niya sa kanyang isip, yung mga tawag dito, yung sinasabi niya na unfair, na baka nadaya siya, para at least masagot lahat through this electoral protest, kung ano mang klaseng electoral protest ang gusto niya, para masagot lahat ng katanungan niya, kung ano ang nangyari, kung bakit siya natalo, kung merong bang pangdadaya. Mas maganda kung merong ganitong pangyayari. At least naman lang, maging at peace si Governor Gwen Garcia kung natalo man siya or natalo talaga siya at makikita na niya talaga kung ano-ano ang mga rason, mga kabibig. Kasi mahirap kasi sa kalagayan ni Governor Gwen Garcia ngayon na for how many years naging governor siya, tapos ngayon natalo siya ni Pambari 4 na let's face the reality, wala talagang experience si Pambari 4 sa politika. Pero marami ding experience si Pambari 4 in social agencies o mga organizations na pwede ding gawing panlaban ni Pambari 4 para maging strong, maging maganda siyang gobernador para sa mga Cebuanos. Yun ang kabibig. Yun lang ang ating libak-lebak for the day. Ano ang iyong komento nitong pag-file ng electoral protest ni Governor Gwen Garcia?
tama lang ba ito or hindi na ito tama, nakakahiya na, or tama lang yan kasi Governor Garcia is just fighting kung ano ang she thinks na tama na gawin niya para matanggap niya ang katotohanan. Yun lang po kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.